Kalusugan sa gitnang silangan ang itinuturing na dahilan ng mga ekonomista kung bakit babagal ang paglago ng pandaigdigang ekonomiya ngayong taon. Si Rosel Feria para sa report. Batay sa projection ng latest economic outlook na inilabas ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, inaasahang babagal ang paglago ng pangdaigdigang ekonomiya ngayong 2026. Anila mula 3.4% noong 2025 ay magiging 2.8% ang magiging paglago ng global economy ngayong 2026. Makakabawi naman ang global economy sa 3.1% sa darating na 2027. Ayon sa OECD, nakaapekto sa pagbagal ng global economy ang kaguluhan sa Middle East. Ilan sa mga factors na nakita ng mga analyst ay ang pagkaantala sa energy transportation at supply, pagtaas ng presyo ng enerhiya at mahalagang industrial inputs na nagpalala sa inflation at nagpahina sa market confidence. Paliwanag pa ni Stefanos Scarpeta, Chief Economist ng OECD, mararamdaman ng mga ekonomiya sa Asia ang epekto ng gulo sa gitnang silangan dahil sa Gulf region dumadaan ang mga energy product. Kasabay nito, tataas din anya ang global inflation ng 0.4%. The Asian economies will be particularly affected, especially in the prolonged disruption scenario. They are more exposed to basically energy product from the Gulf region. You can see that there is a significant further deceleration in economic growth. At the same time, global inflation will increase further by 0.4% percentage point in 2026 and by 1.3 percentage point in 2027. Ayon pa sa OECD report, maganda naman ang panimula ng taong ito dahil sa paglago ng investment sa artificial intelligence sector. Relatively accommodative din anila ang financial conditions bago nangyari ang pagtaas ng tensyon sa Middle East. Pero kung magpapatuloy nila ang kaguluhang ito ay posibleng bumulusok sa recession o maging malapit sa sitwasyong ito ang ekonomiya ng ibang bansa. Lalo rin nilang tataas ang bilang ng mga walang trabaho at may posibilidad din na magkaroon ng problema sa food security. Near closure of the Strait of Hormuz is squeezing fertilizer markets. Fertilizer prices have risen close to their 2022 peaks. Wheat prices could rise by 13%. And this is not an abstract risk, it is a very real food security risk, and it will fall hardest on the most vulnerable economies and the most vulnerable households within them. Binigyan diin ng OECD report na dapat palakasin ng mga bansa ang supply chain resilience, partikular na sa sektor ng enerhiya at koordinasyon sa energy reserves para mabawasan ang bigat ng problemang kaakibat ng kakaunting energy supplies sa hinaharap. Rosel Feria, Net25 Americas para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.